ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Dakong parte sa dalan sa overview sa Quezon Bukidnon nahugno. Search and retrieval operation sa magtiayon nga nalakip sa landslide nagpadayon. Magtiayon, brutal nga gitigbas patay sa sospek nga miyembro sa Task Force Samal. Pag-atubangay sa sospek ug pamilya sa mga biktima sa buhatan sa Mayor, tensyonado. Mga liki, nakita sa school building sa General Luna sa Surigao del Norte human sa pag-igo sa magnitude 6 nga linog. Duha ka managlahing sunog, natala sa General Santos City. Samtang tulo ka establisimento naugdaw sab sa Pagadian City. Pagtanom og kawayan, dakong tabang aron mapakgang ang pagbaha. Usa kini sa mga tumo nga gipunteriya sa 27th Bamboo Training and Seminar. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Magtiayon nga malinaw na muyo sa Samal Island sa Davao del Norte ang gitigbas patay sa miyembro sa Task Group Samal. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gani tensyonado ug nagpangagot ang pamilya sa mga biktima dihang giatubang ang sospek sa buhatan sa Mayor sa isla. Uy, tungtapon mo ka. Tungtapon mo ka. Hindi na mo na, marunong kita niyo ka. Juan. Pati ito brutal kayo guys, tatag mo kaya. Niadtong Sabado, gipresenta kang Island Garden City of Samal Mayor Lemuel Toto Reyes ang sospek sa brutal nga pagpatay sa magtiayon sa Zone 6, Barangay Villarica, Samal Island, Davao del Norte. Nagatubang usab ang sospek ug ang pamilya sa mga biktima kinsa nagpangagot sa kalagot dihang nakita ang sospek. Gibuhat ako magulang! Dong, parehas ka ako kapunan. Katuig nga akong serbi. Hindi ba? Kung may gitudlo sa inyo ha? Kung may gitudlo sa inyo ha? Kung kanino mo ang pamilya. Naliton ka dito! Tip ka! Ano? Ngayon, ko pasensya sila. Ka pasensya, mo nang gitanda daw. Murag dili makaon. Tao murag hayop ang ilang gibuhat. Gitadtad ang ulo pa human. Di kuan pa ang liyog. Murag dili po makadawat. Sakit kayo nga. Tuyo to sa akong bayaw nga dito sila nga magkuan patbang kay para safe kunuhay layon ingato ray mabuhat. Ang sospek aminado sa salaod kinsa miangkong lango sa ilimnong makahubog dihang gihimo ang krimen alauna sa kadlaw niadtong Biyernes, October 17. Sumara sa kapulisan, nasayrang on duty pagyod ang sospek anang tungura. Sukad 2011, miyembro siya sa Task Group Samal nga ilawom na karon sa Administrative ug Operational Control sa Task Force Davao. Ang girentahang balay sa magtiayon at bangra sa Task Group Samal Patrol Base diin naka-duty ang sospek. Ang investigasyon sa kapulisan, alauna sa kadlawon niadtong Biyernes gisulod sa sospek ang girentahang balay sa magtiayon base sa kuha sa CCTV ug didto way kaluoy nga gitigbas-tigbas ang duha hangtod namatay. Mayo na lang wala giapil ang ilahang 2 anyos nga anak kinsa ana sa kustodiya sa CSWDO. Sa tanaw ko murag naibog sa kay may mga nasulti siya na mga indicator na jud siya yan pagtanaw sa aton sa babae. Pagkabalon ako, nag-post na yung mga tagong reward na 100,000 para kung kinsa makatundo, kung kinsa makadakop sa ato ang kuan para mapapaspas yun ang investigasyon. Peaceful mo ganyan samal, among ginampingan
nga mapadayon ang kapsay sa atong syudad, no? So kaning mga ingunani dili nila tumadawat ni mga ingunani mga panghitabo. Giistorya na ni Mayor Reyes si TF Davao Commander Sunny Marinas nga hulipan tanan ang naka-duty sa patrol base. So nagpasalig mo pud ang TF nga i-pull out nila tanan ang mga tropa nila diri sa tuang isla. Kay ilisa nila og kanang ilaha din ng mga kuan, mga regular din mga military. Kay diri natay 100 ka buok nga ginasulduhan sa LGU. Imo na sila mga kaan na ginatawag na itong mga kuan, mga GO na sila. So siguro, tungod sa kagambay lang silang training, mga 6 months na yata na ng training, i-undergo na ito proper training yun. Kunya, bago na ito basudlon, kinahanglan maka-drug test, maka-neuro yun. This incident is, we will not take it for granted. Alam namin na possibility, may mga maraming dapat ayusin. Ginagawa namin ng paraan para ma-evaluate namin kung ano yung mga pagkukulang ng mga personnel namin, and to also our systems and processes to include yung mga personal na possible problems na makikita natin para at least maiwasan na natin yung ganitong insidente. Gipailawom na sa medical legal examination ang babaeng biktima aron masayrang gihilabtan ba kini sa suspect. Double murder ang yang atubangong kaso. Sara, magatubang ang suspect og kasong double murder. Samtang ang mga daan na mga personahe nga na-assign diha sa task group Samal patrol base na pull out na og nahulipan na og bag-o. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Kalsada sa overview sa Quezon, Bukidnon, dili pagihapon maagian sa bisan unsang sakyanan. Kinihuman ang nahitabong landslide di atong Sabado sa gabi. Pagpangita sa magtiayon nga sakay sa bawbao nga na biktima sa mga landslide, nagpadayon pa. Mga motorista giabisuhan nga muagi sa mga alternatibong ruta. Kung asa ang mga ruta, atong sayron sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 10 sa gabi adlawng Sabado, diyang midahili ang yuta sa sitio Kipulot, Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon. Lakip na hugno ang main highway sa lugar nga mao'y nagsilbing dalan pasulod og gawas sa Bukidnon. Tungod niini, daling gipasarado sa DPWH Region 10 ug Quezon Bukidnon LGU ang maong dalan, hinungdan sa pagkadelatar sa biyahe sa mga biyahedor nga paingon unta sa Davao ug Cagayan de Oro City. Sa drone video nga kuha ni Steven Yukot, makita ang lapad nga buwak sa dalan ug ang kalawom sa nahulugan niini. Makita sab ang taas nga linya sa mga sakyanan nga natanggong sa lugar. Sumala sa MDRRMO Quezon Bukidnon nga adunay nalakip sa landslide nga usa ka tricab nga sakay ang magtiayon. Dugang ni Kabante nga gikumpirma sa mga kabanay sa magtiayon nga ilang ginikanan ang nalakip sa landslide tungod ilang nailhan ang tricab nga gigamit sa ilang mga ginikanan. Sa karon nagpadayon gihapon ang ginahimo nga search and retrieval operation sa duha ka mga biktima kinsa gituuhang natabunan sa midahili nga yuta. Mitabang nasab ang Philippine Army, BFP ug PNP sa pagpangita sa mga biktima. They are vegetable vendor. Nagbebenta po sila ng vegetable sa market namin. So after doon, pauwi na po sila going to Barangay Kahusayan. Doon po sila residente po nung naganap po yung landslide po. Palisuray ang operasyon sa otoridad tungod dili stable ang yuta. Gibana-banaan sab nga moabot sa 150 meters ang gilawmon sa nahulugan sa magtiayon. Ang kumpanya sa bus nga nagabiyahe sa ruta nga Cagayan de Oro City paingon sa Davao City nagpahigayon og tabo system. Diin pag-abot sa apektadong lugar, ilang ibalhin ang mga pasahero sa usa ka bus nga nasa pikas tampi sa dalan aron nga makapadayon sa ilang biyahe. Apan dili kini ginarekomenda sa MDRRMO Quezon Bukidnon, ilabi na sa mga adunay sakit. We don't recommend na yung mga nagtatransfer po dito ay yung mga may sakit, may hypertension, yung mga may medical emergencies po. Kasi actually sir, medyo malayo po yung lalakarin nila from point A to point B. So that is why we've already issued travel advisory and alternative route po. Adunay mga alternatibong ruta nga mamahimong agian sa mga motorista. Alang sa mga light vehicles nga gikan sa Cagayan de Oro City,
mamahimong muagi sa Valencia City, San Fernando, Talaingod, Kapalong Road, gawas sa Panabo City painguna sa Davao City and vice versa. Alang sab sa mga dagkong trucks, mamahimong muagi sa Maramag, Damulog, Carmen Cotabato Road, paingon sa Kabakan, Digos ug gawas na sa Davao City. Padayon pa ang damage assessment sa Department of Public Works and Highways, Region 10. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Pipila ka mga liki ang nakita sa school building sa Tawin-Tawin Elementary School ug uban pang istruktura sa General Luna sa Siargao Island, Surigao del Norte. Kini man miigo ang magnitude 6 nga linog ni adtong Biyernes. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Daw gidrawing nga linya nga mitabok sa isig kakilid ni ining school building sa Tawin-Tawin Elementary School sa General Luna sa Siargao Island, Surigao del Norte. Kita sa nagkadayang parte sa eskwelahan ang uban pang danyos nga hatod sa linog. Dakong liki gikan sa taas nga bahin hantod sa akong tiilan. Usa lamang kini sa mga dakong danyos nga naangkon ni ining school building sa Tawin-Tawin Elementary School dinhi sa General Luna, Surigao del Norte, Siargao Island. Human nga miigo ang magnitude 6 nga linog dinhi sa isla. Gani ang barangay chairman sa mong barangay na balaka sa epekto sa danyo sa istruktura sa pagtungha sa mga estudyante. Siyempre, inahan sa barangay, mabalaka gid ko kay ang mga bata man diri ang nakakuan. Kasagari, di man nato hibayan ang panahon na simba ko mahugsak kung di dayo ni maatiman. So, dapat nga dyan siya makuha na kumana dili sa pagamitan. Kani ang barangay health station sab sa mga barangay nakitaan sa publike. Bisan pa nga karon tuiga lang kini na turnover. Ang mga residente sa mga barangay kumang nervyos sab ang ginabati epekto sa linog. Hindi na sila ng bayay. Tapos pag kuan na niyo ko linog. Gawas-gawas. Nanggawas sab kami. Dito na ako nagtindog, nagsingod paghihapon ang lupa lang ko, Lord. Gusto na. Naglibot sab ang lokal nga pangkapanahan asa nakitaan sab og mga liki ang mga istruktura sa General Luna Central Elementary School sa Barangay Poblasyon. Walay nakitang major damage sa tunghaan. Karong adlaw Lunes, balik eskwela na ang mga estudyante. Apan dili pa pagamitan ang mga classrooms nga adunay mga dagkong liki. Medyo mayroong malaki-laking crack. So titingnan namin yan ulit kung ano ba talaga, kung kaya pa ba yan siya. Okay naman na mag-resume na ang klase sa Lunes. Balik na talaga sila kasi wala namang major talaga damage. Ang mas ikabalakan sa LGU, ang hulga sa tsunami. Gani, aduna na sila mga evacuation centers in kaso mahitabo kini. Ang LGU prepared naman kasi prepared talaga kami, kasi nandito kami sa island, di ba? Wala naman kaming tatakbuhan pa. Di ba? Buti kung mainland ito kasi sakay pa pala. Dito island kasi prepared talaga kami. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Kritikal ang duha ka lalaking rider human nga lagpot dihang nagbangga ang duha niini ka motorsiklo sa kalsada sa General Santos City. Ang insidente nahulikam. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa dashcam video, makita ang normal nga dagan sa mga sakyanan nining highway sa Philam Road, Barangay Tumbler, General Santos City, pasado alas 6 sa gabi adlawng Domingo. Apan taod-taod, kamatikdan ang kalit og paspas nga padagan niining usa ka motorsiklo sa usa ka lane ug mibangga sa unahan nga laing motorsiklo nga nagsubay sab sa maong kalsada. Gumikan sa impact, nangalagpot ang duha ka mga lalaking rider sa maong mga motorsiklo. Nagkadugo kini samtang nagbuyod na sa kalsada ug wala nay panimuot. Gilayon kining dala sa ospital aron mapatambalan. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police, kalit daw nag-U-turn ang nasa unahan nga motorsiklo hinungdan sa aksidente.
Itong investigation conducted by our responding investigator, both vehicle were traversing same direction, no? And then si vehicle 2 executed U-turn na nagresulta ng kanilang collision. Matod sa PNP, ang mao mga rider ang anaa sa hamtong nga pangidaron ug ang usa niini residente sa barangay Fatima Jensan. Padayon pang ginasuta sa PNP ang kasamtangang kahimtang sa mga biktima. Ginasuwayan pasab nga makuha og pahayag ang mga kabanay niini. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Musaka ang presyo sa gasolina sa ikatulong nga sagungsong semana, samtang presyo sa diesel ug kerosene moubos. Gianunsyo sa mga kumpanya sa lana karong Lunes, Oktubre 20 ang taas-baba nga ipatumang presyo sa mga produktong petrolyo ugma Oktubre 21. Sa managlayang anunsyo sa Sea Oil ug Shell Pilipinas Corporation nga moabot sa 10 centavos matag litro ang isaka sa gasolina. Apan moubos ang presyo sa diesel ngadto sa 70 centavos matag litro ug 60 centavos matag litro ang iubos sa presyo sa kerosene. Ang maong price adjustments ginapatuman sa mga kumpanya sa lana matag adlawng Martes. Daan ang nakita sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga rollback karong semanaha gumikan na sab sa oversupply sa crude oil ug pag-ubos sa global oil demand. Tulo ka magbana ang apektado samtang pipila ka mga binuhing hayop ang angol atol sa duha ka insidente sa sunog sa General Santos City. Samtang kapin 16 million pesos sab ang natalang danyo sa sunog sa tulo ka establishmento sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagkaguliyang ang pipila ka mga residente diyang nasunog ang usa ka printing shop sa Banya Street, Barangay Dadyanga South, General Santos City pasado alas 9 sa gabi adlawng Domingo. Hinuon gilayong girespondohan sa BFP. Nadeklara na kining fire out human ang pipila ka minutos. Ug daw ang tanang materyales sa maong printing shop karon na pagtita no tingali ko na siya ko ba sunog na. Wala na tay pangwarta ni. Atol sa sunog, nadamay sab ang tapad nga cafe. Matod sa tag-iya niini, kandila ang posibleng sinugdanan sa sunog. Sanglit una ang hitabo, nakasinati og brown out ang lugar. Ako to na interview tong nagrenta din kanang ingon niya naggamit daw siya kandila. Iya daw gipalo iyang kandila kay natulog daw siya pero possible mauyo to nahitabo sir. Kay na mga jay mga thinner diha og mga pintura so nagsabog man daw. Apan una ni ining sunog. Banda alas 11 sa buntag, naog daw sab ang pipila ka room sa boarding house sa ikaduha nga andanan niining Gambalay sa Quirino Avenue, corner Carsoy, Barangay Dadyangas East. Paspas nakaresponde ang kabomber 1 ug paspas na pakgang ang kalayo. Apan matod sa BFP, naangol ang pipila ka hayop sa usa ka pet shop nga anaa sa ubos. Based sa na-recover lang namo nga data from the fire scene na ay isa ka iring nga na-save, upat ka animals ang wala na kinabuhi ang na-recover na. Giba na ang mabot sa 1 million pesos ang danyo sa sunog. Tulo ka pamilya ang apektado o ginasuta pa ang hinungdan sa sunog. Samtang sa Pagadian City, dakong kalayo sab ang milamoy niining tulo ka establishmento sa FS Pahari Avenue, Pagadian City, Zamboanga del Sur pasado alas 7 sa gabi adlawng Biyernes. Sa kadako sa kalayo, gisaka sa third fire alarm status. Nadeklara kining fire out sulod sa 4 ka oras. Naog daw dinhi ang usa ka bazaar, Home Depot ug bodega sa usa ka pharmacy. Giba na ang moabot sa kapin 16 million pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay angol sa hitabo. Ginasuta pa ang tinubdan sa sunog. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mipanaw na ang kanhing PCGG chairman nga si Justice Magdangal Elma. Mipanaw kini kagahapon sa edad nga 86. Si Justice Elma ang nahimong Presidential Legal Assistant nila kanhing Pangulong Cory Aquino ug Joseph Estrada. Usasab siya sa mga partners sa Bello, Gozon, Elma, Parel, Asuncion and Lucila Law Firm. Ang detalye sa haya niini ianunsyo sa iyang pamilya. Nagpadangat sa pasubo ang GMA Network sa nabiyaan niining pamilya. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Ramil. Samtang sa Mindanao, pipila ka lugar ang makasinati gihapon og pag-ulan. Bisan nakagawas na sa PAR ang bagyong Ramil, makaapekto gihapon ang ikog sa mga bagyo nga magpaulan sa pipila ka lugar sa Luzon.
Posible sab ang localized thunderstorms nga makaapekto sa ubang parte sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather sa Mindanao, taas ang tsansa sa katag-katag nga pag-ulan sa pipila ka lugar sa isla, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region ug Barm. Busa mag-igmat sa posibleng pagbaha ug landslide. Human ang nasinating sagunsong linog sa Mindanao sa karong bulana. Gisiguro sa pamunuan sa Bureau of Jail Management and Penology Cagayan de Oro nga luwas ang ilang mga pasilidad alang sa mga person deprived of liberty o PDL. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang sagungson linog nga nasinati sa malaglahing lugar sa Mindanao sa milabay nga semana ug nasinati ganinang buntag nga magnitude 6 nga linog sa General Luna sa Surigao del Norte sa Cagayan de Oro City na bati sab ang intensity 2. Hinungdan nga pipila ka mga trabahador ni ining usa ka call center company ang daling ng gawas. Tungod ni ini, gisiguro sab sa pamunuan sa Bureau of Jail Management and Penology Cagayan de Oro City Female Dormitory nga anaa sa luwas ang ilang mga pasilidad. Bisan og karaan na ang pipila ka istruktura. Regular sab ang ilang inspeksyon aron masuta ang integridad sa ilang building. Yung mga gagmay pa siguro mong bata. Dayon karon is or kaedad ninyo ba ang amo ang mga building, so from time to time sir gina-check ginamo na sa sir. Kay dili man pud ko alam man po kung umiingon ng mga BJNP o manghawa la po biyaan na mo ang mga persons deprived of liberty. Anaa sab ang ilang contingency plan nga gitagana aron masiguro ang kaluwasan sa mga persons deprived of liberty. Naka-alerto sab ang ilang mga personahe aron maoy mugiya sa mga PDL paingon sa ilang evacuation area. Automatic na sir kung naay mahitabo nga linog maski lang galing ka ng mga kuan lang dili ra kay dinagko nga linog. Amo ginas lang i-open cell sa nya idala namo dinhi sa among safe nga area, safest nga area kini among open space. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mga kapuso, nagsugod na ang big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang upat ka makadaog og tig 1 million pesos para sa lucky mamimili ug sari-sari store owners sa Grand Draw. At ang swerteng makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang ang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches ug ubang outlets of Pure Gold nationwide. Ang jingle sa network promo gikanta ni The Clash 2025 big winner Jong Madaliday. Mga kapuso magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o mabisita sa official Facebook page at GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Join na, kapuso! Problema sa baha, posibleng masolusyonan pinaagi sa pagpananom o kawayan. Kiniyugban pang benepisyo sa ginatawag nga Green Gold, gitudlo sa usa ka training and seminar sa Antipolo. Ani report. Bangko, lampshade ug bahay kubo. Pipila lamang kini sa mahimo gikan sa kawayan. Ang ginaingong poor man's timber, karon ginatawag sab nga green gold. Kasagarang makit-an nga pamilyar ang mga Pilipino sa kawayan nga dunay tunok. Apan dinhi sa Carolina Bamboo Garden, 50 ka klase-klaseng bamboo ang makita. Sama na lang niining black bamboo nga nindot pang disenyo ug iron bamboo nga pinakalig-on nga klase sa kawayan. Sa 27th Bamboo Training and Seminar sa Carolina Bamboo Garden, nagtapok ang mga negosyante, bamboo grower ug estudyante aron makakatun sa bamboo industry. Kailangan mapalaganap yung mga paraan din para mabawasan yung epekto ng climate change. Pagka fruit bearing, ang hirap ng i-market tapos mabilis pa siyang, kumbaga seasonal lang siya. So yung bamboo, kumbaga pagka naitanim mo na, after 5 years, mag-harvest ka na. Usa ang produkto nga gama sa kawayan sa ginaduso sa DTI Rizal. If they already have their any bamboo products, we can
level it up. No, we have the Design Center of the Philippines, and we also have our designers to work on it. Sa Antipolo, Rizal, gilusad ang bamboo industry development. Dako sa bugtabang ang pagtanom og kawayan aron malikayan ang pagbaha. Ang bamboo natin, una, can help in the flood control para mapigilan yung landslides. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Gatusan ka mga student journalist gikan sa managlahing eskwelahan sa Cagayan de Oro City ang nagtigi alang sa Division School Press Conference 2025. Sa maong programa, nagtigi ang mga estudyante sa TV broadcasting, radio broadcasting, news writing, feature writing ug online article publication. Sumala sa usa sa mga program organizer nga gituyo sa DepEd ang pagmuntar sa special journalism program aron hatagan og higayon ang mga aspiring journalist nga mas mapa-improve pa ang ilang skills. Ang mudaog sa maong contest mahimong representante sa DepEd Cagayan de Oro City Division ngadto sa regional level sa schools press conference. Mga kapuso, 66 kaadlaw na lang una magpasko. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.